Posibleng ang mga naulan ng nakaimbak na paputok ang pinagmulan daw ng nangyaring pagsabog sa Bocaue, Bulacan noong Miyerkules. Ayon po yan sa Bureau of Fire Protection. Bagamat napula na ang sunog sa lugar, pansamantala na munang ipinasara mga tindahan at pagawaan ng paputok dito. Balita hatid ni Ivan Mayrina. Ipinasara na muna sa ngayon ni Bocaue Mayor Johnny Villanueva mga tindahan at pagawaan ng paputok bunsod ng trahedyang hatid ng pagsabog ng isang pagawaan ng paputok. Para makita lang natin yung compliance, strict compliance ng lahat ng mga dealers and even the manufacturers. Nasa tamang period na since ngayon nga na October, month of October, and pag dumadating kasi ang Burr months, ito na yung peak season ng industry na to. Multi-million peso industry sa Bocaue, Bulacan ang paputok. Sa ngayon may 500 pamilya ang nabubuhay rito. Pero mga pagawaan at bentahan ng paputok sa Bocaue, makailang ulit na rin naging ugat ng trahedya. Saksi rito ang pamilya Gonzales na nasunugan ng tindahan at namatayan pa ng kaanak. Hindi lang isa, kundi 2 beses pa. Nakulong kami sa loob ng apartment. Siniraan namin yung box. 1988 nasunog din ang hilera ng mga paputok sa barangay Binyang Primera. 12 nasawi noon sa mga pagsabog, kabilang na si Chodorico Gonzales. Halos 3 dekada na ang nakakaraan. Sa parehong lugar pa kung saan naabo ang kanilang negosyo. Nasawi naman sa sunog ang kanyang manugang na si Gina Gonzales. It has been parang generation to generation eh. Tulad nga po nung tiningnan natin itong mga apektadong mga establishments, since mga kalululuhan pa po nila. Ang the Gonzales in particular. Sila na po yung one of the pioneers. Ang kwento ng tindera sa Gonzales Firecracker Store na si Ana, hindi niya tunay na pangalan. Nakita niyang umaapoy ang cabinet kung saan nakaimbak ang binebenta nilang kemikal na kung tawagin ay devil. Isa itong sangkap sa paggawa ng paputok na malapulbura at nakabalot sa plastik. Sumigaw po ko kay ate na nasusunog na po, pero po hindi po mapapatay po yun sa apoy. Kasi tubig po yung inano po namin eh. Pero kunti lang po yung tubig. Ginamitan po namin ng kulay red na parang bote. 2 piraso lang po. Di kulang pa po. Hindi po namin napatay hanggang lumaki po yung apoy. Hanggang tinulak po ako ni ate, sumabog na po. Nakaligtas si Ana dahil itinulak siya palabas ang may-ari ng tindahang si Gina Gonzales. Tumilapon naman ang kanyang amo at natagpuan ng 11 metro ang layo mula sa tindahan. Namatay rin sa pagsabog si Manuel Ayala. Na-recover ang kanyang bangkay sa likuran ng pinangyarihan ng pagsabog. Sa tatay ko, yung nakita niya may umusok, bigla siya pumasok. Tapos nung palabas na siguro, bigla sumabog, naipit siya ng pader. Kaya nung nakayong namin siya, nakadagan yung mga pader, hindi siya sunog. Nasa intensive care unit naman ang isang anak ni Ayala dahil sa tindi ng sunog na tinamo nito sa katawan. Ang driver na nasunog ng tricycle na si Florante Ignacio, nananakit pa rin daw ang balakang at batok. Bukod pa sa malaking sugat niya sa ulo at mga pantal sa katawan. Yung pagsabog po, kasabay po ako dumaan. Pagdaan ko po nung umangat yung motor. Umangat yung motor? Umangat po yung motor ko. Pagbagsak ko po, napahiga ako. Saka ako saka po ako tumakbo. 8 sa 24 na nasugatan ang nasa ospital pa rin. Batay sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, posibleng pinagugutan ng pagsabog ang naulan ng mga nakaimbak na paputok. Kumpleto man sa permit at inspeksyon ng tindahan, mukhang hindi rin naman daw nasusunod ang safety standards. Gayunman wala nang papanagutin dahil isa si Gonzales sa mga nasawi sa insidente. Ivan Mayrina, GMA News.